Oh, ito pa. Oh, yung kahapon na yung kahapon na nangyaring mga hearing diyan sa Blue Ribbon Committee na sinasabi ko nga na parang bulagaan session, na parang walang kakwenta-kwenta, paikot-ikot, wala pa ring ilang oras na hearing, wala pa ring impormasyon at wala pa ring nakasuhan, makukulong. Yung mga mastermind, wala pa rin. Utang na sa mga yun? Mga butete, yung mga isdang maliliit, doon pa rin umikot yung investigasyon. Diyos ko po. Ayan na nga, nagsalita na si Marcoleta at saka itong si Amy Marcos, sinabutahi pa nga daw yata itong presko nila eh. Pakinggan natin kung ano ang kanilang masasabi dyan sa hearing. Reaction dun sa final na impeachment complaint versus PBBM po. Tatanong ninyo ako. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya, yun nga, baka drama series lang to para sa 1 taon. Tagal. May understanding na hindi nyo sabihin, para siya naging bakuna. Magagawin siya. O, ikaw nagsabi. Tama ba yung intindi? Wala talagang pinapahamak ang media ng bonggang-bongga. Yan naman. Tama ba yung intindi ko? Yun na lang. To that effect, oo, siguro. But do you think it will succeed? Yung mga grounds na given dun sa... Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Bakit ba? Ba't nakakatawa? Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Yung isa pong grounds doon, yung ginagit po yung drug use. Bumenta na yun sa takilya. Po. Ma'am, yung isang grounds po kasi doon sa anim na nilis sa complaint, yung supposed drug use po ni President. Doon po sa grounds na yun, do you think dapat po ma-impeach po yung kapatid tanggal sa success? Hindi ko po alam. Hindi ko nabasang maigi. Oh, ano pala ito? Kay Bongbong pa rin pala to eh. O ito pala, yung Senate Minority Block. Ayan nga, naglabas ng report patungkol dyan sa, sa hearing sa Senado. Flood control report ang minority block sa Senado sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Pero agad yang tinabla ni Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Bañas. Mean, ano ang laman ng report, ng minority report at saan ito pinagbasehan? Jiggy, 576 pages nga itong minority report o yung report na nilabas ng Senate Minority Block kaugnay pa rin sa mga investigasyong ginawa ng Senate Ribbon Committee sa maanomalyang flood control projects. Ano ba ang laman yan? Laman yan, kabilang sa laman yan, yung mga personalidad, private citizens man yan, mga government officials, politiko na nadidiin sa flood control scandal. Pinagbasehan yan, Jiggy, unang 3 hearings ng Blue Ribbon kung saan ang chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. And then yung next 3 hearings kung saan ang chairman na si Senator Ping Lacson. Kabilang sa mga nabanggit na nadidiin sa mga nangyaring flood control hearings nga sa Senado ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Una, dahil iniugnay siya ng mag-asawang kontratista na sila Sara at Curly Descaya. Ayon daw kasi sa kanilang transaksyon sa ilang mga kongresista na ituturo si Romualdez na umano ay kabilang sa mga nangikbak doon sa mga flood control projects niyan. Itinuro din siya ng isa pang witness na si Orly Goteza na di umano ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa kanyang bahay. At nakasaad din sa report, Chigi, na bilang dating speaker ng Kamara, hindi basta-bastang pwedeng maabsuelto si Romualdez sa mga pangyayari. Either complicit siya o may kinalaman siya sa pangungurakot ng ilang kongresista o negligent siya o pabaya. At sa parehas na kaso, siya ay may pananagutan o may liability. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin, Jiggy. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa nyo dun sa kanilang mga testimonies individual. Talagang
For example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Jiggy, discuss pa natin konti yung laman ng report ng Minority Block dahil sa loob niya nabanggit din ng ilan pang politiko na di umano posibleng nag-request o nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una, si dating Congressman Zaldico, hindi raw maibabaliwala yung laki ng kanyang partisipasyon bilang chairman ng dating House Committee on Appropriations. Nabanggit din ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na at ayon sa affidavit ni dating DPWH Yusek Bernardo ay nakatiran niya ng halagang 125 million pesos na kickback. Oh, siya talagang 125 yung 125 ah. Yung kay Inday 125 din ah. Pucha yan ah. May pattern ah. Hindi ba? 125 yung kay Inday. Sabi ko, ang daming nabanggit na pangalan dyan tapos ang nakakulong si Bong Revilla lang. Tanginin yan. Style nyo bulok. Tama rin ang pangalan ni Senator Joel Villanueva na kung naaalala natin sa pagdinig, sinabi naman ni dating DPWH official Alcantara na nakatiran din daw o nabigyan din daw ng kickback umano. Jiggy. At may anong sabi ng minority centers dahil yun nga may ilang mga nadadawit din mula minorya dito sa flood control scam. Anong kanila reaksyon dito? Tama ka, Jiggy. Kasama din doon sa report na nilabas ng Minority Block yung pangalan nila Senators Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero na tama ka, parehas na member yan ng Minority Block. Pero may caveat dyan eh. Ang sinasabi dyan ng Minority Block, yung akusasyon o yung pagkakalink kay Senator Chis Escudero at dating Senador Nancy Binay ay pwede raw ituring na hearsay dahil walang matibay na ebidensyang naipresenta doon sa hearing na talagang may link sila sa paingikbak sa flood control projects. Habang yung kay Senator Jinggoy Estrada din daw, walang matibay na ebidensya at maituturing daw na unsubstantiated yung pagkakalink sa kanya sa flood control scandal. Jiggy. Sa report na ito, anong kanilang rekomendasyon? Kung may sapat na basihan daw at mapatunayan na talagang may kinalaman itong mga politikong ito sa pangingikbak o sa pangungurakot dito sa mga flood control projects na ito, wala naman silang nilagay na specific na kaso for specific politiko or specific official. Pero naglagay sila ng list ng mga posibleng ikaso gaya na lang ng plunder, malversation at direct bribery. Pero nung tinanong sila Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos, sino ba yung pinakamataas na opisyal na pwedeng kasuhan dyan, narito ang tugon ni Senator Marcoleta. Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung mga kung Jiggy? Sa panig ni Senator Soto ay tinabla agad niya itong report na ito ng minority. Bakit niya ginawa yun? Tama ka, medyo parang uminit ang ulo ng Senate President Tito Soto dyan. Una, wala siyang nabasa na sinasabing minority report. Pangalawa, sabi niya mali yung term na minority report. Sabi niya walang mag-e-exist na minority report hanggat hindi nakakapaglabas ng main report yung main committee ng Blue Ribbon. Kasi yung nangyari dito, Jiggy, naunang naglabas ng report yung minorya kesa doon sa mismong Blue Ribbon na report ni Senator Ping Lacson. At ang sinasabi rin, technicality, sabi ni Senate President Soto, hindi dapat sa opisina niya isinusumite yung mga ganyang report kung hindi sa bills and indexes. So bakit, sabi niya, ang tagal nyo ng senador, bakit hindi nyo pa alam ito? Higit sa lahat, ang sabi ni Senate President Soto ay walang bisa yung report na yan at piece of paper. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Wala. Pang media. Kasi pinuli, even a majority report, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Di ba? Siyempre ayaw nila yan. Ayaw ni Tito Soto niyan. Kasi nga, ang sinisisi dyan, si Romualdez. Yan lang yan. Anak ng tinapay. Sabi ko nga sa inyo, ito si Itbulaga. Walang, tumanda na sa Senado. Putya, ginawa pang aso. Kung kailan ang tanda-tanda mo na. Kung kailan, kumbaga takip silim na ng iyong karir sa politika, nagpaka-aso ka pa. Ayop naman talaga, di ba?
Ano pa? Ano pa yung mga balita? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang